sama-sama tayong magiging sarakli. Mga kapuso, bago sa saksi, mahigit 800 bank account ang nadagdag sa mga pina-freeze ng Court of Appeals ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. At bukod sa mga bank account, kasama rin sa freeze order ang 12 e-wallet, 24 na insurance policy, 81 sasakyan at 12 real estate properties. Sa pinakahuling tala ng Anti-Money Laundering Council, halos 3 bilyong piso na ang halaga ng assets na na-freeze mula nang magsimula ang pagsisiyasat sa mga flood control project. Inaasahang darami pa yan habang lumalalim ang investigasyon. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ay kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, kung hindi sisipot si Co sa mga pagdinig, posibleng humantong ito sa paghahain ng arrest order laban sa kanya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nakikipag-ugnayan na si House Speaker Faustino Bogie III sa Department of Justice para sa agarang pagpapabalik sa bansa kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Hindi pa malinaw kung nasaan ngayon si Co. Pero nauna nang lumabas sa mga ulat na wala na siya sa Amerika at umano'y nasa bansang Spain. Sinisimula na rin ng Ako Bicol Party List ang proseso sa pagpapalit kay Co. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw sa kanya. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Co. Kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee kung saan naghain si Congressman Toby Tiangco ng ethics complaint laban sa kanya. Pero sa ilalim ng RA 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sino mga opisyal ng gobyerno na magbitiw o magretiro sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Co ang panagutin, kundi maging ang Ako Bicol Party List na anyay naging kasangkapan para maisakatuparan ang pag-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbalewala sa mga bumoto rito. Sabi niya in due time he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Co ang tinangkang ipa-deregister. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 choppers sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalya o manong flood control projects, padadala nila ng imbitasyon si Co at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi raw sisipot si Co, ipasasabpi na siya. At kung hindi pa rin siya darating sa pagdinig, i-issuehan na siya ng show cause order.
Kundi magiging sapat ang kanyang dahilan, maaari raw is-cite in contempt si Ko at pa-isyuhan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Hinihintay ng komite ang mga development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Sinisikap namin makuha ang panig ni Ko at Romualdez tungkol dito. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, maging ang minorya sa Senado, sang-ayon na ipakontempt si Ko kung hindi siya sisipot sa pagdinig. Flight means guilt. Ganun ba yun? Oo, kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Kung magpumilit daw si Ko na magtago sa ibang bansa, baka raw mag-aya siya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na inaresto sa Indonesia noong September 2024. Ang basehan noon ng pag-aresto kay Guo, ang arrest order ng Senado dahil sa ilang beses na di pagdalo ni Guo sa mga pagdinig. Wala pang warrant noon para sa iba pang mga kasong kinakaharap ni Guo kaugnay sa mga pogo. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Gumugulong na investigasyon ng Department of Justice sa posibleng kaugnayan ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Saksi si Salim Marefran. Ipatatawag na ng Justice Department si Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, at nagsabi sa Senado na naghahatid raw siya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero hindi pa alam sa ngayon ng DOJ kung nasaan siya. We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us a subpoena para malinaw to. Bahagi raw ito ng gumugulong ng investigasyon ng DOJ kay Romualdez. Kaya reaksyon ni Remulla sa sinabi ni Senador Chis Escudero na hindi raw iniimbestigahan ng dating speaker kaugnay ng mga anomalya sa DPWH. Hindi totoo yun. Pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Zaldico, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Giit pa ni Remulla, may case build-up na kay Romualdez at kung paano siya pumapasok sa mga anomalya sa flood control projects. May kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Dagdag pa ni Remulla, wala raw personalan at mas lalong walang sisinuhin ng investigasyon. Ang nakataya rito, taong bayan na talagang yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Nasa 4 na milyong pisong halaga ng party drugs ang nasamsam sa ikinasang raid sa Calamba, Laguna. 33 individual naman ang inaresto sa operasyon. Saksi, si John Consulta, exclusive. Kuha ito ng surveillance video ng NBI sa isang resort sa Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Makikita ang mga nakaparadang sasakyan ng mga target sa loob ng resort. Kita sa CCTV ang umano'y subuan ng illegal na party drugs sa mga bisita ng isang lalaki sa isang birthday party. Nang makuha ang go signal, lumusob na ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized and Transnational Crime Division. Tumambad sa sala ang droga sa ilalim ng mga upuan. May natagpuan ding kontrabando sa swimming pool habang may nilagyan ng kush sa kanilang lamesa. Sa ikalawang palapag, naabutan ng mga otoridad ang 2 Yemeni national na nahuli na pala ng NBI 3 taon na nakakaraan dahil sa pagbebenta ng party drugs sa mga bar sa Metro Manila.
At dito naman sa kwartong ito, mga kapuso, eto, no, mayroong dalawang nakadapa dito ngayon. Itong naka-plastic na yan, hinihinalang ecstasy. At dito naman sa kama, yun mga kapuso, no, yun. Yung naka-plastic ulit doon, ito, ay hinihinalang kush. Noong Saturday, no, nakatanggap na informante natin na magkakaroon ng pad session somewhere in Laguna. We were able to locate, no, yung location. Kung napansin kasi natin na they were distributing drugs. So we started entering the premises, stop it from escalating. Nakita rin ang iba't ibang klase, kulay at korte ng droga tulad ng umano'y ecstasy, ketamine, cocaine, GHB o liquid ecstasy at kush o high-grade marijuana. Tinatayang nakakalaga ng 3 hanggang 4 na milyong piso ang mga droga. Bukod dito, may nadiskubre din ang NBI na ginagawa ng grupo sa party bago ang raid. Itong grupo na to, they like experimenting or concocting new drugs. Naghalo-halo nila yun. Yung mga naka-fake ng mga pinagagawa nila ay nagko-collapse. Nangingisay. Pinili ko po yung lahat po yun. Sa tutusin, hirap ako magkaroon ng kaibigan. Mas dumadami friends ko pag mga party. Wala pang bentahan po dito. Wala po. Sa kabuuan, 33 ang inaresto sa operasyon ng mga kabataan. 25 sa kanila ang nagpositibo sa drug test. Dinala na sa Kalamba ang mga suspect para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Magandang bungad po sa pagpasok ng Oktubre. May rollback sa presyo ng LPG o liquefied petroleum gas. Piso kada kilo ang rollback ng kumpanyang Petron. 65 sentimo kada kilo naman ang bawas presyo ng Solane. Hinihintay pa ang abiso ng iba pang kumpanya. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.